O sa City of Misamis Occidental ug sa tanong nagtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? May adlaw. Ako si Daisy Timotikson. Kini ang Ozamis Today. Sa tuwang mga headlines. Pagsaulog sa 95th Provincial Anniversary sa Misamis Occidental, opisyal nang gibuksan ni Governor Waminal. Pagbukas sa 95th Provincial Anniversary sa Misamis Occidental, gisugdan uban ang mabulukon nga sayaw sa matag LGU. Asinso sa Miss Administration may apod-apod og pinansyal nga tabang alang sa mga biktima sa Bagyong Christine. Grandmasters Tori, Lailo ug Antonio gitambungan ang soft opening sa Asinso Ozamis Mini Cheese Corner. 42 kilometers Ozamis to Oroquita First Asinso Misamis Occidental Marathon lagsik og malampusod nga napahigayon. Konsyal Moralyon nagpasalamat sa Asinso Ozamis Administration sa paspas nga aksyon atol sa Bagyong Christine. Asinso Ozamis Women's Kalipi Organization champion sa gipahigayong variety show sa 95th Provincial Anniversary of Misamis Occidental. Libuan ka mga Ozamisnon padayong nagtagamtam sa lubos-lubos ug tinud-anay nga serbisyo. Ania ang detalye sa Ozamis Today. Pagsaulog sa 95th Provincial Anniversary sa Misamis Occidental, opisyal nang gibuksan ni Governor Waminal gitutukan ni Bernal Tecson ang maong balita. Ania ang iyang report. Kasadya kalipay og puno sa pagpasalamat nga gisaulog sa probinsya niadtong adlaw Sabado, Nobyembre 2, 2024 taliwala sa pag-obserbar sa All Souls Day ang 95th Provincial Anniversary of Misamis Occidental nga gipangunahan ni Governor Attorney Henry Sibilia Waminal uban sa 1st District Representative Congressman Jason Parides Almonte, Vice Governor Rowena Gutierrez, mga membro sa Sangguniang Pandalawigan, very hardworking mayor sa Dakbayan sa Ozamis, Attorney Henry N. Puentes Waminal Jr., ug uban pang mga mayor sa syudad ug munisipyo sa probinsya, mga punong barangay ug ang giban-aban ng kapin sa 10,000 ka mga misamisnon nga misaksi sa maong kalihukan. Matud pa sa mensahe sa gobernador, kini mao ang panahon para magbalik lantaw sa mga naagian sa probinsya nga maoy panaminan unya sa maayong pagdagan para sa maabot nga panahon, taliwala sa padayong pakigbisog o pagpaningkamot sa Team Asinso Administration nga ang Misamis Occidental mula hutay ang pag-asinso. The 95th anniversary of our beloved province of Misamis Occidental. It is a moment to reflect on our journey, honor, and our achievements, and renew our commitment to the future. 95 years ago, ang atong mga forefathers envisioned a community rooted in resilience, diversity, and opportunity. They faced challenges that tested their resolve, yet they forged a path that lead us to where we stand today. Gisaysay ni Governor Henry ang history sa pagkahimugso sa probinsya sa Misamis Occidental diin sumala pa niya. We became province on November 2, 1929 through Legislative Act number 3537 dividing the old province of Misamis into Misamis Occidental and Misamis Oriental. Today, we celebrate not only our fast,
but also the spirit of innovation and collaboration that defines us. Matud pa angay nga ipasigarbo sa mga misamisnon ang selebrasyon tungod kay layo na ang naabot sa probinsya ug ubay-ubay na ang mga achievements niini. To all my fellow misamisnon, let us take pride in today's celebration because our province has come this far. 95 years of resilience, strength, and determination. And as we commemorate today's activity, let us remember our province victories over challenges. Gibalik lang ta usab sa gobernador ang subo nga kagahapon sa probinsya tungod sa presensya sa droga o kriminalidad nga mao'y nahimong rason kung ngano nga nastagnan kaniadto ang kalambuan sa lalawigan. Our province nagatubang og nagkalain-lain nga pagsulay, numerous challenges. Ang atong probinsya kaniadto nasulod sa napulo ka pinakapobreng probinsya sa nasod. Naglisod ang mga tao, punan pa sa problema sa droga ug daghang krimen diin ang atong probinsya, particularly ang dakbayan sa Osamis, gitawag og drug and organized crime capital of Mindanao tungod sa presensya sa mga hired guns. O kaniadto gihulga punta sa problema sa insurgency kay daghang rebelde nga naghasol o naghatag sa kagubot sa katawhan. Kini ang mga dagkong hagit nga atong giatubang kaniadto nga nahimong tipik sa atong kagahapon. Dugang pa niya. Og dugang pa, nakasinati usab kita sa pagkuso-kuso sa shear line flooding adtong December 2022. Diin kini nakaapekto sa libuan nga mga pamilya, nakaguba sa panginabuhi sa atong katawhan og nagdugang sa problema sa atong ekonomiya. O gawas niini ang inyong mga lideres nakasinati usab og hagit og hulga sa kinabuhi. Kining mga pagsulay na mahimong nasolusyonan tungod sa padayong pagpaningkamo sa administrasyon ug solido kining napamatud-an sa milabay nga mga katuigan uban sa tinguha nga ang misamiston magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. With the support of our national leaders, President Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez of the House of Representatives, the efforts of our local government units, and the active participation of every misamisnon, we are building a future marked by our Asinso vision, encapsulated in our 5M's Development Trust, which is misamisnon, magpuyong, again, misamisnon, magpuyong, malinawon, malambuon, o malipayon. Dugang saysay usab sa gobernador. With our strong collaboration, we succeeded in our goal to become an insurgency province. With no less than our President Bongbong Marcos gracing the formal declaration of Misamis Occidental as an insurgency-free province on September 27, 2024 in Tangub City. It is also during that time that our long-awaited Panggilby Bridge that connects the province of Misamis Occidental to the rest of the regions in Mindanao came into fruition. Ang 95th anniversary sa Misamis Occidental higayon sa pagpahinomdom sa kasaysayan, pagpasalamat sa pakigbisog, pagsuporta sa turismo, pagpalambo sa kultura nga nagtan-aw sa kagahapon, kasamtangan ug umaabot nga pag-asinso sa probinsya. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon.